Hindi nagtagal, nagsimula ang construction at bawat isa sa nayon ay binigyan ng kani-kanilang tungkulin, kaya naging abala ang buong lugar habang sama-sama silang nagtatrabaho upang itayo ang bagong nayon. Pagsapit ng tanghalian ay nagdala si Anne ng mga sandwich para kay Hireko at sa mga babae, ngunit ipinaalam niya na ang mga ito ay gawa sa mga sangkap na madaling masira kaya't pinayuhan niya sila na magsimulang magsikap na mag-ipon ng mga pagkaing pwedeng itago ng matagal. Narinig iyon ni Hireko at naisip niya na kaya pala may maraming gulay na nakakalat kung saan-saan. Pagkatapos, sumingit ang isang tiyahin at nagmungkahing na dalhin ang ilan sa mga sandwich sa mga babaeng nagtatrabaho sa bulwagan ng nayon at naisip ni Hireko na magandang ideya iyon at idinagdag niyang siya na ang magdadala, dahil nabanggit ni Florem na abala ang mga tao roon. Samantala, ang mga empleyada sa opisina ng nayon na sina Kakeyes, Robaho at Rosalind ay nakasandal ang ulo sa kanilang mga mesa, lubos na pagod matapos harapin ang tambak na nakakapagod na papeles at sa sandaling iyon, pumasok si Hireko na may dalang basket at sinabi na nagdala siya ng pagkain para sa kanila. Sa kabilang banda sina Lasty, Flora at Jacqueline ay patuloy pang nag-a-adjust sa kanilang mga bagong tungkulin bilang mga empleyada sa opisina, at halatang kakailanganin pa nila ng oras bago nila ito tuluyang makabisado. Biglang napabahing si Lasty at aksidenteng nasunog ang isang dokumento, kaya't natatarante silang lahat at tumingin ang mga pinuno ng opisina kay Hireko para sa tulong, ngunit binanggit lang niya na kumalma sila dahil paparating na si Florem kasama ang mga tutulong. Pagkatapos ay pumasok si Florem kasama ang grupo ng mga babae na ipinadala mula sa kaharian ng mga demonyo upang tumulong. Karamihan sa kanila ay nagboluntaryo dahil gusto nilang suportahan si Florem at alam nilang makakatulong ito sa kanilang katayuan sa lipunan at narinig nilang madali lang ang trabaho, kaso nang makita nila ang sitwasyon ay nagsimula silang magduda. Gayunpaman, agad silang pinatrabaho ni Florem at sinabi na maaari silang magsimula sa pag-aayos ng mga tala ayon sa mga kategorya at nakita ni Hireko na kontrolado ni Florem ang lahat, kaya iginiit na lang niya na siguraduhing mabigyan ang lahat ng sandwich kapag medyo kakaunti na ang trabaho. Pagkatapos ay bumalik si Hireko at nagpatuloy sa kanyang mga gawain sa bukid ngunit sa sandaling iyon, bumababa si Gran Maria mula sa paglipad at nagbigay ng ulat na sinuri niya ang paligid at wala siyang nakitang anumang panganib. Pagkatapos ay lumapit si Leia kay Hireko at ipinaalam na siya ang nagpadala kay Gran Maria upang maghanap ng angkop na lugar para sa pagtatayo ng kanilang bagong nayon. Sa simula ay naisip ng ating bida na baka masyadong malayo ang lugar na iniisip ni Leia, kaya iminungkahi niyang maghanda sila ng pagkain para sa biyahe. Subalit sinabi ni Leia na hindi naman ganoon kalayo ang lokasyon na kanyang napili, medyo pababa lang ito ng ilog at pinili niya iyon upang magkaroon sila ng kalamangan sakaling magkaroon ng pag-aalsa sa mga miyembro ng nayon. Nagduda si Hireko na mangyayari iyon kaso iginiit ni Leia na mas mabuti ng handa sa anumang posibleng sitwasyon. Pagkatapos ay ipinakita niya ang pinaka-napapansin na puno sa lugar, bagamat hindi ito kasing laki ng puno na mayroon sila ngayon at naniniwala siyang sapat na ito para sa kanilang pangangailangan at nang mapili na ang lokasyon, nagsimula silang maghanda upang putulin ang mga puno sa paligid. Dahil lupa iyon ni Daga, kinuha niya ang kanyang palakol at humakbang paharap upang putulin ang unang puno, ngunit mas matigas ito kaysa sa kanyang inaasahan at hindi niya ito halos nasugatan. Pagkatapos ay inilabas ni Hireko ang kanyang makapangyarihang kasangkapan sa pagsasaka at madali niyang naputol ang mga puno at matapos iyon, nagtayo sila ng tulay na kahoy sa ibabaw ng ilog, pero naisip niyang mas mabuti sana kung mas matibay ang kanilang ginawa. Gayunpaman, ipinapaalala ni Leia na kung gagawa sila ng masyadong malaking tulay ay baka gamitin din ito ng malalaking halimaw mula sa gubat kaya't naunawaan ni Hireko ang punto at pagkatapos, nagsimula silang gumawa ng mga kanal para sa patubig at hindi nagtagal ay nakapagtayo sila ng isang imbakan ng tubig na handa ng gamitin. Maya-maya, kinausap ni Hireko si Daga at sinabi na hindi sila makakausad ng sapat kung kulang sila sa kahoy, ngunit sinabi ni Daga na magpahinga muna siya dahil sila na ang bahala sa pagpapatuloy ng construction. Dahil nagkaroon ng maraming libreng oras, nagpasya si Hireko na gumawa ng rebulto bilang parangal kay Sabaton at sa sandaling iyon, lumapit si Lucy habang dala ang sanggol na si Alfred at sinabi na sobra na ang kanyang pagtatrabaho at pagkatapos nito, opisyal na nilang sinimulan ang pagtatayo ng mga bahay. Naalala ni Hireko ang unang pagdating niya sa mundong iyon at kung gaano kahirap magtayo kahit isang bahay lamang noon,
dahil wala pa siyang mga pako na magagamit ngunit ngayon dahil na rin sa dami ng taong tumutulong at may ilan pang marunong gumamit ng mahika, natapos nila ang unang bahagi ng mga bahay sa napakaikling oras at naramdaman ni Hireko na unti-unti nang nagiging maayos ang lahat. Subalit sa sandaling iyon, biglang bumababa si Gran Maria mula sa paglipad at sinabi na nakatanggap siya ng mensahe mula kay Drime na nais nitong magdala agad ng mga bagong residente sa nayon, na ikinagulat ni Hireko at Lea. Pagkatapos ay dumating si Rai at humingi ng paumanhin sa biglaang abiso, ipinaliwanag na napaka-urgent ng sitwasyon at pagkatapos ay ipinakilala niya kay Hireko ang isang grupo ng mga Minotaur na nais niyang manirahan sa kanilang nayon. Tiningnan sila ni Hireko at nagulat dahil akala niya noon ay may mukha silang parang baka, ngunit halos tao ang itsura nila maliban sa mga sungay sa kanilang ulo. Lumapit ang pinuno ng mga Minotaur na si Gordon kay Hireko at nagpakilala. Matapos silang mag-usap sandali, napansin ni Hireko ang malaking agwat sa kanilang taas dahil napakatangkad ni Gordon at ipinaliwanag ni Gordon na pinalayas sila mula sa kanilang nayon at matagal silang nagpagala ng walang mapupuntahan, hanggang sa may tao na tumulong sa kanila. Nalaman ni Rai ang kanilang sitwasyon at nakita niyang napaka-urgent nito kaya dinala niya sila direkta kay Hireko. Nagpa siya ang ating bida na huwag nang magsayang ng oras sa mahabang usapan at hiniling kay Ann na maghanda ng pagkain para sa kanila. Dahil hindi sigurado si Ann kung ano ang maaaring kainin ng mga Minotaur, pinili niyang maghanda ng masarap na pagkain bilang ligtas na pagpipilian at sa sandaling iyon, lumapit si Narf na isa sa mga Lizardman at sinabi na mayroon siyang karanasan sa mga Minotauro, kaya alam niya kung anong mga tanong ang dapat itanong at kung ano ang kanilang kakailanganin. Binigyan siya ni Hireko ng pahintulot, at agad siyang nagsimulang alamin ang mga pangangailangan ng grupo at matapos maayos iyon, naisip ni Hireko na magiging maayos na ang lahat mula ngayon dahil mukhang kontrolado na ang sitwasyon. Subalit napansin nila na ang mga bahay na inihanda para sa mga Minotaur ay masyadong maliit para sa kanila, kaya nagsimula silang mag-isip kung ano ang dapat gawin at sa mismong sandaling iyon, dumating si Florem nang nagmamadali at iginiit kay Hireko na nakatanggap siya ng balita mula sa kanyang ama na paparating na sa nayon ang mga bagong residente sa lalong madaling panahon. Hindi nagtagal ay dumating si Vizel na mukhang pagod na pagod, tinanong siya ni Florem kung bakit hindi niya kasama ang mga refugee ng digmaan, at ipinaliwanag niya na naging komplikado ang sitwasyon kaya napilitan siyang gumamit ng mabilis na teleportation upang mailipat ang maraming tao sa isang ligtas na lugar ng sabay-sabay, at labis siyang napagod dahil dito. Naiintindihan iyon ng ating bida at ipinahayag na lang na magpahinga muna siya dahil halatang pagod na pagod ito. Sa kabuuan ay inakala ni Hireko na ang grupo ng mga Centaur na kalahating tao at kalahating kabayo ang mga bagong residente na kanilang hinihintay. Lumapit ang leader ng mga Centaur na si Grewald at nagpakilala bilang pangunahing katulong ng Viscount ng Big. Walang ideya si Hireko kung sino iyon kaya umatras siya at hinayaan si Leisha Si, isa sa mga empleyada sa opisina ang humawak sa sitwasyon. Naging mayabang si Grewald dahil sa kanyang koneksyon sa Maharlika, kaya agad siyang pinagsabihan ni Leisha Si at ipinaalala na sila ang pumunta sa nayon kaya't hindi sila maaaring magdikta o magbigay ng utos tungkol sa lupa. Agad na nainsulto si Grewald at tinataasan ng boses si Leisha Si. Kaya mahinahon na nagpakilala si Leisha Si bilang anak ng Count Drokwa. Nang malaman ni Grewald na mas mataas ang ranggo ni Leisha Si ay agad siyang napaluhod at humingi ng tawad at pagkatapos, tinanong ni Leisha Si Hireko kung maaari siyang italaga upang tumulong sa mga Centaur dahil may kaugnayan ang mga ito sa kanyang pamilya, at wala namang problema si Hireko doon. Gayunpaman, naglaan siya ng sandali upang tanungin si Leisha Si kung maayos ba ang kalagayan sa kanilang lugar, dahil alam niyang may nagaganap na digmaan na sapat upang magdulot ng mga refugee at nagpasalamat siya sa kanyang pag-aalala, pero iginiit niyang wala naman talagang dapat ikabahala. Pagkatapos nito, nagsimula silang magtrabaho upang makahanap ng angkop na matitirhan para sa mga Centaur pero napagtanto nila na ang maliliit na bahay na kanilang itinayo ay hindi rin angkop para sa mga Centaur at tulad ng nangyari sa mga Minotaur, teknikal na maaari silang magkasya roon subalit tiyak na magiging masikip at hindi komportable. Tinanong ni Lucy si Grewald kung maaari ba silang lumiit gamit ang mahika, kaso ipinaliwanag ni Grewald na iyon na ang pinakamaliit na sukat na kaya nilang abutin at habang patuloy na nag-iisip si Hireko ng solusyon sa problemang iyon, wala siyang sandaling pahinga dahil may panibagong grupo ng mga kabataan na dumating sa entrada ng nayon.
Ipinaliwanag ni Hakirin na natagpuan niya sila na naglalakad sa gubat at naisip niyang magandang ideya na dalhin sila roon. Walang problema si Hireko sa bagay na iyon, ngunit napansin niyang kakaiba na may dala silang tila isang troso ng puno. Sa kabila nito ay lumapit siya upang batiin ang mga babae, ngunit hindi sila sumagot at inakala ni Hakirin na nahihiya lang ang mga ito. Kaso biglang nagsalita ang tila troso at nagpakilala at doon nalaman ni Hireko na ang mga babaeng ito ay kabilang sa isang uri na tinatawag na New Daphne, na may kakayahang magbago bilang mga halaman at maging anyo ng puno kapag nakakatagpo ng mga halimaw. Subalit kapag nasugatan sila habang nasa anyong puno, nawawala ang kakayahan nilang bumalik sa kanilang anyong tao sa loob ng ilang panahon at ipinaliwanag ni Igo na ang kanilang lupain ay naapektuhan ng pagbaha, matapos putulin ng mga tao ang lahat ng puno sa kanilang lugar. Pagkatapos ay dumaan sila sa gubat ng kamatayan matapos silang sabihan ng isang mangangalakal na nagngangalang Michael tungkol sa nayon. Naisip ni Hireko na may katwiran iyon at marahil ay hindi na ibigay ni Michael ang lahat ng detalye, kaya't kinailangan nilang tapusin ang paglalakbay ng mag-isa. Nais sana ni Hireko na maghanda ng pagkain upang maayos silang salubungin. Kaso sinabi ni Igo na hindi nila kailangan ng pagkain upang mabuhay at napansin niya ang mataas na kalidad ng prutas na tumutubo sa lugar at binanggit na napakaganda ng lupa roon. Dinala sila ni Hireko sa taniman kung saan ipinaliwanag ni Igo na ang kailangan lang nila upang mabuhay ay malinis na tubig, sapat na sikat ng araw at magandang lupa at naunawaan iyon ni Hireko at ngayong nalutas na ang usapin sa pagkain, tinanong niya kung ano ang nais nilang gawin tungkol sa tirahan. Dahil halos kasing laki lang sila ng mga normal na tao, natuwa si Hireko dahil naisip niyang magagamit na ang mga bahay na kanilang itinayo pero agad itong pinabulaanan ni Igo nang sabihin niyang mas gusto nilang manatili sa labas, kaya agad nagsisi si Hireko na nag-abala pa siyang magtayo ng mga bahay ng maaga. Matapos pag-isipan ng mabuti ay nakahanap sila ng solusyon at ang mga batang Minotaur ay inilagay sa mga karaniwang bahay. Ang mga Centaur naman ay pinapatira sa mga Quadra at ang mga New Daphne ay nanatili lamang sa bukid. Sa totoo lang, medyo nababahala si Hireko kapag nakikita niya silang nakatayo roon buong gabi at iniisip niya kung masanay ba siya sa ganoong tanawin balang araw at bukod pa rito, napagtanto ni Hireko at ng iba pa na kailangan pa nilang magtayo ng mga angkop na bahay para sa mga adult na Minotaur. Higit pa doon ay kakailanganin din nila ng pagkain, damit at lahat ng iba pang pangunahing pangangailangan ng tao at sa halip na manatiling nag-iisip lang, iminungkahi ni Hireko na simulan muna nila ang kaya nilang gawin sa ngayon, kaya agad silang nagsimulang magdisenyo ng mga bagong bahay. Sa halip na manatiling nag-iisip ng walang ginagawa, iminungkahi ni Hireko na magsimula sila sa kung ano muna ang kaya nilang gawin sa ngayon, at agad silang nagsimula magtrabaho para idisenyo ang mga bagong tirahan bilang paraan ng pagtanggap sa kanilang 200 bagong residente. Naisip ni Hireko at ng iba pa na magandang ideya na magtipon ng mga kinatawan mula sa bawat lahi upang pag-usapan kung ano ang pinakamainam na paraan para magpatuloy at bago pa makapagsimula si Hireko, yumukod si Growald sa kanya dahil lubos na niyang naunawaan kung gaano siya kaimpluwensya at kalakas sa totoo lang. Ngunit sinabi ni Hireko na mag-relax lang siya dahil hindi naman kailangang maging ganoon kapormal sa kanya. Gayunpaman sa sandaling iyon ay biglang itinaas ng tita ang isang card para kay Hireko, na tahimik na ipinapahiwatig na kailangan niyang magpakita ng mas awtoridad sa harap ng mga tao. Isinaalang-alang ni Hireko ang payo at sa pagkakataong ito ay sumagot siya kay Growald gamit ang mas matatag at mas awtoridad na tono. Matapos iyon ay ipinaalam niya na nagtalaga na siya ng isang kinatawan mula sa nayon para mamahala sa bawat iba't ibang lahi. Si Narf ang mamamahala sa mga Minotaur at ang tita naman ang bahala sa mga Centaur at isang babaeng beast na si Mamo ang mamamahala sa mga New Daphne. Lumalabas na si Mamo ay lumipat sa nayon mula sa Village of House kasama sina Senna at ang iba pa. Si Hireko ang nagtalaga sa kanya bilang kinatawan matapos siyang personal na irekomend ni Senna para sa posisyong may responsibilidad. Ngayon naman tungkol sa kung saan titira ang mga Minotaur at Centaur, ipinaliwanag ni Hireko na dahil ang lahat ng bahay na naitayo nila noon ay para lamang sa mga taong may normal na laki, nagpasya silang magtayo ng magkakahiwalay na nayon na may tamang sukat at disenyo upang maging komportable ang mga Minotaur at Centaur. Ang ideya nito ay para mas mapapadali ang pang-araw-araw na buhay at trabaho kung ang bawat grupo ay manirahan kasama ang kapareho nila. Ginamit nila ang lugar na na-explore na nina Leia at ng iba pa at agad silang nagsimulang gumawa ng mga daan at maglatag ng mga kanal ng patubig sa buong lugar.
Nang dumating ang oras para linisin ang kagubatan upang magkaroon ng espasyo, sina Hakirin at Losty ay nakatulong ng napakadali dahil sa kanilang napakalakas na pisikal na lakas at gayunpaman, agad napansin ni Hireko na mas malakas pa sila kaysa sa inaasahan kaya't kinailangan niyang sabihan ang mga ito na magpigil at huwag gamitin ang buong lakas nila. Samantala sa bahay ni Hireko ay dinalhan ni Ann si Lucy ng mga cute na damit para kay Alfred na ginawa ni Sabuon. Kahit medyo malaki pa ito ay tunay na naantig at lubos na nagpasalamat si Lucy sa kanilang ginawa at kasabay nito, mabilis ding umuusad ang paggawa ng mga bahay para sa mga Minotauro. Dahil matataas ang mga Minotaur, napagdesisyonan na gawing iisang palapag ang mga bahay ngunit mas mataas ang kisame para magkaroon sila ng sapat na espasyo, kaso nang pumasok si Hireko para tingnan ito ay medyo nalito siya sa ilan sa mga kasangkapan. Halimbawa, ang mga kama ay simpleng patag na tabla lamang pero ipinaliwanag ni Gordon na iyon talaga ang gusto nilang paraan ng pagtulog upang hindi sumasabit ang kanilang mga sungay sa anumang bagay habang natutulog. Sa ikatlong nayon ay nagsisimula ng mabuo ang mga bahay ng mga sentor at unti-unti na rin itong nagiging maayos tingnan. Dahil ang katawan nila mula baywang pababa ay katulad ng sa kabayo, mas angkop para sa kanila ang mga tirahang parang estilo ng quadre kaysa sa iba pang uri ng bahay at napansin ni Hireko na walang mga pinto ang mga bahay, kaya ipinaliwanag ni Growald na nahihirapan ang kanilang lahi sa paggamit ng mga pinto. Kaya mas praktikal para sa kanila ang gumamit ng kurtina na maaaring buksan at isasara gamit ang tali. Lumipas ang isang buong buwan at matapos ang lahat ng pagsisikap at tuluyan nang natapos ang dalawang bagong nayon, naramdaman ni Hireko at ng iba pa ang labis na ginhawa dahil natapos nila ang lahat bago dumating ang taglamig. Dahil hindi nila maaaring pabayaan ang mga bagong residente na manatili sa labas ng walang maayos na tirahan, tungkol naman sa pangalan ng mga bagong nayon at pinili niyang panatilihin itong simple at tinawag na lamang itong Nayon 2 at Nayon 3. Pagkatapos ay ipinahayag ni Florem na kakailanganin nila ng mga pinuno para mamahala sa bawat nayon at iminungkahi niya na si Gordon ang maging pinuno ng Nayon 2, habang si Growald naman ang sa Nayon 3 ngunit nag-alala si Leia na hindi magandang ideya na pareho ang ranggo nila kay Hireko, kaya iminungkahi ni Florem na magtakda ng mas malinaw na hierarchy at bigyan si Hireko ng titulo na angkop sa kanyang posisyon na mas mataas kaysa sa iba. Nagkaroon sila ng pag-uusap kung tatawagan siyang dakilang pinuno o hari ng mga pinuno, ngunit sa sandaling iyon ay dumating si Igo at nagtanong kung kailan naman itatayo ang nayon para sa kanyang lahi. Ipinaliwanag ni Hireko na napagdesisyonan nilang huwag magtayo ng hiwalay na nayon para sa mga New Daphne na agad ikinalungkot ni Igo. Kaso pinakiusapan siya ng bida na makinig muna dahil may pabor siyang nais hilingin sa kanilang lahi sa lahat ng nayon. Dahil ang mga New Daphne ay likas na mas angkop manatili sa iisang lugar sa mahabang panahon, ipinaliwanag ni Hireko na plano niyang ilagay sila sa mahahalagang lugar sa paligid ng mga nayon at gawin silang mga tagabantay at tagapagpasa ng impormasyon. Dahil kaya nilang makipag-usap sa pamamagitan ng telepatiya, naniniwala si Hireko na magiging perpekto silang mga mensahero upang mapanatiling konektado ang lahat. Bukod pa rito ay ginamit din ang mga New Daphne bilang ilaw tuwing gabi na naging isa pang napaka-praktikal na gamit para sa kanila. Ngayong nakapag-settle na ang bawat lahi sa kanilang mga bagong tirahan, sabik na si Hireko na magsimulang magtalaga ng mga tungkulin at responsibilidad sa mga residente ng Nayon 1 at 2, ngunit marami sa kanila ang hindi pa lubos na nasasanay makita sina Sabaton at ang madilim na nilalang na gumagala sa paligid kaya't medyo nahihirapan sila. Sa sandaling iyon ay lumapit sina Narf at Latias upang ipaalam kay Hireko na may problema silang natuklasan, na pag-alaman ng bida na ang mga Centaur at Minotaur ay hindi talaga sanay sa gawaing bahay, na ikinagulat nila dahil sa itsura pa lang ay mapapansin mong napakahusay nila. Hindi kailanman naisip ni Hireko kung gaano kahirap ang pangangaso dahil palagi niya itong iniiwan sa mga impyernong lobo. Dahil dito ay napagdesisyonan nilang ilayo muna ang mga residente sa kagubatan at magtalaga na lamang ng mas maraming tagapagtanggol sa parehong nayon. Iniisip din ni Hireko na kailangan ng mga New Daphne ng mga bantay, kaso ipinaliwanag ni Mamon na mas malakas sila kaysa sa inaakala ng lahat at kaya nilang harapin ang mga halimaw na pumapasok sa nayon, lalo na sa pamamagitan ng mga ambush. Gayunpaman ay nagpasya si Hireko na ipaubayan na lamang ang lahat ng gawaing bahay kina Kuro at sa iba pang impyernong lobo, habang ang mga residente naman ay magfo-focus sa pagtatrabaho sa lupa sa lahat ng nayon at gayunpaman,
hindi naging ayon sa inaasahan ang kanilang mga pagsisikap dahil ang mga binhing itinatanim nila ay hindi tumutubo. Agad na naunawaan ni Hireko kung ano ang dahilan nito, hanggang ngayon ang tanging dahilan kung bakit lagi silang nakakapagtanim at nakakakuha ng buong ani kahit anong panahon dahil sa makapangyarihang kasangkapan sa pagsasaka, na may banal na kapangyarihang gawing mataba at produktibo ang anumang lupa. Ang problema siya lamang ang maaaring gumamit nito, kaya't nangangahulugan na ang mga bagong nayon ay kailangang humanap ng paraan upang mapatubo ang kanilang mga pananim nang wala ang tulong nito. Nag-iisip sina Hireko at Sena upang makahanap ng paraan kung paano mapapatubo ng maayos ang mga pananim. Ngunit sa sandaling iyon ay lumapit si Gordon at nagbigay ng sariling ideya, iminungkahi niyang magkalat ng dayami sa mga bukirin upang hindi masyadong lumamig ang lupa, na maaaring magbigay ng mas malaking tsansa para tumubo ang mga pananim. Dahil paparating na ang taglamig ay sinabi rin niya na ang pinakamainam na itanim sa panahong iyon ay trigo. Labis na humanga ang bida sa kaalaman ni Gordon at ipinaliwanag nito na natutunan niya iyon noong nagtatrabaho pa siya sa bukirin sa kanilang dating nayon. Pagkatapos nito si Gordon ang nanguna at ginabayan ang lahat sa tamang paraan ng pagtatanim, at sinabi niyang aabutin ng halos kalahating taon bago ganap na tumubo at maging handa sa anihan ang mga pananim at nang marinig iyon ni Hireko ay nagulat siya kung gaano kahaba ang panahong iyon. Doon niya napagtanto kung gaano siya umasa sa kapangyarihan ng makapangyarihang kasangkapan sa pagsasaka nang hindi niya napapansin, habang ang mga Minotaur ang umaako sa responsibilidad sa pagsasaka sa mga nayon, ginamit naman ng mga Centaur ang kanilang likas na kakayahan at lumikha ng bagong uri ng trabaho para sa kanila. Nagsimula ang kanilang serbisyo sa paghahatid, kung saan ang mga adult na Centaur ang nagdadala ng mga kalakal sa pagitan ng mga nayon bilang kanilang pang-araw-araw na gawain. Kalaunan ay kinausap ni Hireko si Growald at inamin na matagal na niyang gustong sumakay sa kabayo. Noong isang panahon ay nakakuha siya ng kabayo mula kay Michael, ngunit hindi ito sumusunod sa kanya kaya tinanong niya si Growald kung kaya nitong kausapin ang kabayo at kumbansihin itong pasakayin siya, ngunit sinabi ni Growald na hindi niya alam ang wika ng mga kabayo at gayunpaman ay inalok niya si Hireko na buhatin siya sa kanyang likod kung nais niya. Tinanggap niya ito at sumakay at dinala siya ni Growald sa isang paglalakbay sa paligid ng bukirin. Nakita ito ng kabayo at tila nagselos kaya't makalipas ang ilang araw ay yumukod ito at hinintay si Hireko na sumakay at nang gawin niya iyon, dinala siya ng kabayo sa buong bukirin na labis na ikinagulat ni Hireko dahil dati ay hindi ito nakikipagtulungan sa kanya. Mula sa malayo ay pinanood ito ni Growald at tila nakaramdam din ng kaunting selos at sa paglipas ng panahon, napansin ni Hireko na tila nagkakaroon ng tahimik na kompetisyon sina Growald at ang kabayo kung sino ang sasakyan niya, kaya upang mapanatili ang kapayapaan ay iginiit na lamang ni Hireko na magpapalit siya ng sasakyan sa magkaibang araw, at tila naging maayos naman ang sitwasyon. Pagkaraan nito ay nakipag-usap si Hireko kay Lucy at binanggit nito kung gaano siya kasaya sa progreso na nakamit sa lahat ng nayon. Inamin ni Hireko na medyo nag-alala siya sa epekto ng biglaang pagdami ng mga bagong residente. Ngunit natutuwa siyang naging maayos ang lahat sa huli. Gayunpaman alam niya na sa ngayon ay lubos na umaasa sa kanya ang lahat, at hindi niya rin may kakaila na malaking bahagi ng kanilang tagumpay ay dahil sa makapangyarihang kasangkapan sa pagsasaka. Ang labis na pagdepende sa kung ano ang kayang ibigay ng kasangkapang ito ay talagang ikinababahala ni Hireko kapag iniisip niya ang hinaharap, lalo na dahil hindi sapat ang ganitong pag-asa para mapanatili ang lahat sa hinaharap. Dahil dito ay kinuha ni Lucy ang sanggol na si Alfred at inilagay ito sa mga bisig ni Hireko, sabay sabing dapat siyang mag-relax at e-enjoy ang buhay na pinaghirapan niyang buuin, siniseryoso ng bida ang payo niya at kitang-kita na gumagaan ang kanyang pakiramdam pagkatapos noon. Habang mas marami ng oras ang ginugugol ni Hireko sa pagninilay, bigla niyang naalala ang isa pang mahalagang alalahanin na matagal nang nasa isip niya at ang nayon ng malaking puno ay halos puro kababaihan, at kakaunti lamang ang mga lalaki kaya't nag-aalala siya para sa hinaharap. Gayunpaman ay naisip niya na ngayong mas marami na silang residente, baka hindi na ito ganoon kalaking problema gaya ng dati niyang iniisip at kinausap ni Hireko si Gordon at ipinaliwanag ang buong sitwasyon, at tinanong kung posible bang may ilang lalaking Minotaur na pumunta sa nayon ng malaking puno upang maghanap ng mapapangasawa. Ngunit binanggit ni Gordon na tradisyon na sa mga Minotaur na magpakasal lamang sa kapareho nilang lahi. Nang marinig iyon ay hindi na isinama ni Hireko ang mga Minotaur sa kanyang plano at ibinabaling ang atensyon niya sa mga Centauro bilang susunod na opsyon.
Medyo nahirapan siyang buksan ang ganitong usapan kay Growald dahil babae ito, ngunit pinaalalahanan niya ang sarili na ginagawa niya ito para sa kinabukasan ng nayon kaya ipinagpatuloy niya at nang mailahad niya ang paksa kay Growald, nalaman niya na karamihan sa mga lalaking sentor ay bata pa dahil ang mga adult na lalaki ay kasalukuyang nasa digmaan. Kaya tinanong niya si Growald kung posible bang magpakasal ang mga Centauro sa ibang lahi. Agad namang sinabi ni Growald na wala siyang asawa nang marinig ang tanong at ipinaliwanag niya na bihira ang ganitong sitwasyon, ngunit kung iyon ang nais ay kaya niya itong gawin. Masigla niyang inalok ang sarili bilang handang makipagrelasyon sa lalaking mula sa ibang lahi at sa paraan ng kanyang pagsasalita, madaling napansin ni Hireko na matagal na siyang walang kapareha. Sa wakas ay nagpasya siya na hayaan ang mga sentor na sundin din ang sarili nilang mga kaugalian at magparami sa isa't isa. Ganito dumating ang panahon ng taglamig sa tahanan ni Hireko at dumating na nga ang taglamig sa tahanan nila. Ang mga bata ay naglalaro sa nyebe at sa mga bahay ay kumakain sila gamit ang pagkain at kahoy na inihanda nila noong simula ng taon. Isang umaga ang mga namamahala sa bawat lahi ay nagulat sa ating bida na ang konsumo ng mga supply ng lahat ng lahi ay mas mababa sa 1/3 ng kanilang inaasahan. Inaamin nila na kahanga-hanga ang pamumuhay ng simple. Pero ang umabot sa puntong halos minimum lang ang kinakain ay isang problema rin at ipinaliwanag nila na kinausap na nila ang mga ito para huwag masyadong magtipid, ngunit hindi ito naiintindihan ng mga iyon. Dahil dito ay iminungkahi ni Hireko na magsinungaling sa kanila at sabihing kainin ang pagkain na masisira na, itinuring ito ng mga namamahala na napakagandang ideya kaya balak nilang simulan agad at gayunpaman, napansin ni Hireko na parang may iniisip si Momo kaya't tinanong niya kung ano ang problema o kung may kailangan ba ang mga Daphne. Kaya naman naging tapat si Momo at sinabi na wala silang kailanman na kailangan dahil kaya nilang makuha ang lahat sa sarili nila, ngayon pa nga ay nagiging mga puno sila para malabanan ang lamig at para mapalakas ang loob niya. Binanggit ni Hireko na siguradong payapa ang kanilang mga isipan dahil malapit siya sa kanila na siyang nagpapagaan ng pakiramdam ni Momo. Sa sandaling iyon ay binanggit ng butiki na may ipapagawa siya sa kanya at nang marinig ito, natuwa si Momo at ipinaalam ni Don Lagarto na may kahilingan ang mga Minotaur para sa mga batang Daphne, at iyon ay magsuot sila ng damit kapag nasa publiko at ipinaliwanag ni Momo na madalas nila itong nakakalimutan, pero nangako siyang ipapaalala niya ito sa kanila. Matapos maisara ang usapan ay lumipat tayo sa ibang eksena at si Hireko ay gumagawa ng kanin para maghanda ng bagong putahe. Samantala nang maamoy ng mga babae ang kanin ay lumapit sila upang tingnan kaya't makikita natin sila sa hardin ng bahay. Dumating din doon sina Wai at Raya at tinanong nila kung ano ang balak gawin. Si Hireko na may hawak na lusong at halo ay nagsabi na gagawa siya ng mochi at nang marinig ito ay nagtanong ang mga babae kung paano ito ginagawa, habang ang isa naman ay nagulat at nagsabing mukhang maraming paraan para kainin ang kanin. Bago magsimula ay nilinaw ni Hireko na ang kanin na iyon ay espesyal na ginawa para sa mochi. Pagkatapos noon ay sinimulan niyang durugan at emasa ang kanin sa tulong ni Ann at nang makita ito, gusto ring tumulong ng mga babae at makikita natin na bawat isa ay gumagamit ng sarili nilang paraan, hanggang sa ang kanin ay naging parang kristal. Nang matapos ay tinimplahan nila ang mochi at gumawa ng iba't ibang klase na may matatamis at maalat at iba pang lasa. Ngunit nang susubukan na ni Flora ang bagong pagkain ay napaso siya dahil mainit pa ito, subalit habang tinitikman nila ang masasarap na kusa mochi na inihanda ni Raya at doon ay biglang dumating si Donovan. Nang malaman niya na ang alkalde ay may malaking handaan, nagpasya siyang mag-uwi ng 6 na gawa sa bahay para ibahagi at dito ay sinasabi na ang paggawa ng mochi ay naging popular bilang isang paraan ng ehersisyo tuwing taglamig. At binigyang diin na ang pinakamahusay na gumagawa ng mochi ay si Gordon at ito ang Minotaur. Sa kabilang banda ay makikita natin ang isang kabalyero na humihiling kay Rona na maging asawa niya, siya ay si Guts at ito ang pinuno ng bahay Britos ng kahariang demonyo ng Galgardo at siya ay humingi ng paumanhin at ipinaliwanag na may kinalaman ito sa nayo ng malaking puno, at na ang ugnayan dito ay napakahalaga para sa kanyang kaharian. Gayunpaman ay hindi niya maiwasang dalhin ito dahil ayon sa kanya ay nahulog siya sa pag-ibig sa unang tingin. Si Gra ay lumapit kay Hireko at tinanong kung ano ang kanyang mga kondisyon, at kung ano ang kailangan niyang gawin para makapag-asawa kay Rona. Humingi si Hireko ng sandali at tinanong ang mga babae kung normal lang ba ang nangyari at sumagot sila na oo, dahil kadalasan ay ang mga magulang ang pumipili ng mapapangasawa ng kanilang mga anak, lalo na para sa unang 2 o 3 asawa.
Pinag-isipan ito ni Hireko at sa huli ay sinabi niyang papayag lamang siya kung talagang nais ng babae na pakasalan siya, nang walang pagpilit o anumang sapilitan kung hindi ay tanggihan niya ang alok at bibigyan siya ng oras para pag-isipan ito ng mabuti. Pagbalik sa kastilyo ay iginiit ni Gran na nagkasundo sila na magsimula sa pagpapalitan ng mga sulat. Masaya siya pero may halong pag-aalala dahil natatakot siya na habang wala siya roon ay baka may ibang lalaki na maagaw siya at dahil sa damdaming iyon, nagpasya siyang magbitiw agad sa kanyang posisyon bilang isa sa mga dakilang general. Sinisita siya ni Baisel at Randan at ipinahayag na tigilan na ang kalokohan, dahil hindi niya maaaring iwan ang kanyang tungkulin dahil lang sa isang eabab at nauwi ito sa maliit na pagtatalo sa pagitan nila at samantala, pabalik sa nayon si Hireko ay kasama ang mga babae at nakatingin sa pagkain sa mesa. Bigla niyang naisipan kumain ng damong dagat at mali ang pagkaintindi ng mga babae at inakala nilang gusto niyang kumanta, kaya nagsimula silang umawit at nilinaw ni Hireko na hindi iyon ang ibig niyang sabihin, kundi isang maitim at manipis na pagkain na galing sa dagat. Nang marinig ito ay naisip ng mga babae na isa itong nakakatakot na nilalang, ipinagpatuloy ni Hireko ang paglalarawan ng halaman subalit hindi pa rin nila ito naintindihan, kaya iminungkahi ni Fryerin na tawagin si Michael upang magtanong. Lumipas ang ilang araw at dumating si Michael sa nayon dala ang bagay na sa tingin niya ay hinahanap ni Hireko. Sinabi ng ating bida na hindi siya sigurado kung iyon nga iyon pero para hindi masasayang ang pagkain, sinubukan niyang lutuin ito at sa ganitong paraan ay tinadtad nila ang sangkap at ibinabad sa tubig. Pagkatapos nito ay inilatag nila ito sa isang kahoy na balangkas at nang mailatag na, tinanggal ang balangkas at hinayaan na matuyo at iminungkahi ng mga babae na patuyuan ito sa labas, pero sinabi ni Hireko na hindi na kailangan dahil sina Tia at Ria na ang bahala. Kaya makikita natin ang dalawa na ginagamit ang kanilang mahika para patuyuan ito, nang matapos proseso ang nori ay ipinakita nila ang resulta kay Michael at doon ay nagulat siya dahil mukha itong papel at nalito rin ang mga babae at nagtanong kung hindi ba ito para kainin. Susubukan sana ni Ria, pero pinigilan siya ni Hireko at ipinaliwanag na kailangan muna itong painitin para maging malutong at pagkaraan ng ilang minuto ay matapos gawin ang sinabi ni Hireko, isinama nila ito sa kanin at humanga sila sa texture at lasa kaya't naging matagumpay ang resulta. Nagpa siya ang lahat na subukan ang iba pang pagkain tulad ng pritong mochi na may damong dagat, nang makumpirma na masarap ang lahat ng putahe at nagalok si Michael na siya na ang mag-aani at mag-process ng damong dagat para sa kanila, kapalit ng pagpapalit ng ilang sangkap para sa mochi. Dito ay ipinaalam ni Gran na kakailanganin nilang magtanim pa ng mas maraming kanin para sa mochi, na magtatagal pero nangako siyang pag-uusapan ito kasama ang kanyang mga tao at nagpasalamat si Michael. Pagkatapos ay tinanong niya kung maaari rin bang ipagpapalit ang alak na gawa sa kanin, dito ay nakialam ang mga babae at ang mga hindi masyadong nalasing at malinaw na tumanggi sila ng matindi na ibenta iyon sa kanya, pero pagsapit ng gabi ay si Hireko ay abala sa pagpapahangin ng kanin. Binanggit niya na sa dami ng mga bagong sangkap at ang kanyang kaluluwang hapon ay tila sumisigaw na gumawa siya ng sushi. Sa sandaling iyon ay lumapit si Ann at nagtanong kung ano ang ginagawa niya at inamin ni Hireko na hindi niya ito ganap na alam, pero pakiramdam niya ay tama ito. Pagkatapos sabihin iyon ay sinimulan niyang ipaliwanag ang paghahanda. Una ay kumuha ng bagong lutong kanin at lagyan ito ng suka na hinaluan ng asin at asukal at pagkatapos, i-roll ang mga sangkap na meron sila at ipagpatuloy ang proseso at dahil ang mga tao sa mundong ito ay ayaw sa hilaw na isda, nagpasya siyang gumawa ng makakapal na sushi roll na walang hilaw na sangkap. Nang matapos ihanda ang sushi, gumawa rin sila ng mga salad roll bilang dagdag at sabay-sabay nila itong tinikman, na labis nilang ikinatuwa dahil sa sarap at pagkatapos ng sandaling iyon ay unti-unti nang nagtatapos ang taglamig. Gaya ng dati ay mahirap magdesisyon kung kailan muling magsasaka, kaya pinili ni Hireko na sundin ang payo ni Igo at gayunpaman ay may isa pa siyang gustong gawin bago dumating ang tagsibol, at iyon ay ang magsimula ng bagong festival para sa nayon. Ngunit hindi pa rin lubos na naiintindihan ng mga babae ang kanyang ideya, dahil ito ay ganap na bago para sa kanila kaya tinanong ni Hireko kung anong uri ng festival ang alam nila at masaya nilang sinagot na nagdiriwang sila ng festival para sa bagong taon, o ng bagong ani kung saan naglalagay sila ng piyo-piyo sa gitna ng bayan. Hindi ito agad naintindihan ng ating alkalde dahil bawat rehiyon ay may iba't ibang kahulugan ng festival, at iyon mismo ang naging problema dahil nagkaroon ng maliit na pagtatalo sa pagitan nila,
kaya't hiniling ni Hireko sa bawat isa na isulat ang kanilang mga lokal na tradisyon upang magsagawa ng bunutan. Ang unang nabubunot ay ang kompetisyon ng martial arts at hindi masyadong komportable si Hireko sa pagpiling ito dahil sa tingin niya ay medyo marahas ito, at may punto naman siya pero dahil ito ang nabubunot at umaasa siyang magiging parang isang araw ng sports sa paaralan ang mangyayari. Makalipas ang isang linggo, dumating ang tagsibol at ang lahat sa nayon ng malaking puno ay nagsimulang mag-ensayo para sa paparating na kompetisyon ng martial arts. Nagulat si Hireko nang makita kung gaano kaseryoso ang lahat at kung gaano kalaki ang effort na inilalagay nila sa kanilang paghahanda. Pagpasok niya ay nakita niya si Hakirin at sinabi nito na balak niyang mag-ensayo para sa kompetisyon ng martial arts dahil hindi pa niya nagagamit ang buo niyang lakas mula nang dumating siya sa nayon. Alam ni Hireko kung gaano kalakas ang kayang gawin ni Hakirin, kaya sinubukan niyang pigilan itong sumali bilang isang manlalaban. Sa halip ay kino-convince niya itong maging isa sa mga referee ng kompetisyon. Pagkaraan ay dumating si Lasty at iginiit na plano rin niyang mag-ensayo at sumali at agad na napansin ni Hireko na si Lasty ay kasing delikado rin pagdating sa lakas at pagkasira, kaya mabilis siyang nagmungkahi ng ibang ideya. Idinagdag niya kina Hakirin at Lasty na hindi nila kailangang lumaban bilang mga kalahok at sa halip ay maaari silang maging mga referee. Ipinaliwanag din niya na kakailanganin ng kompetisyon ng dalawang referee at pareho silang bagay sa papel na iyon at tinanggap ni Hakirin at Lasty ang pagiging referee, pero nilinaw nila na gusto pa rin nilang lumaban. Dahil dito ay nagkasundo si Hireko sa kanila at pinayagan silang magkaroon ng sarili nilang practice na labanan ng hiwalay, sa labas ng pangunahing kompetisyon at pagkatapos noon, nagsimulang magplano siya ng pagtatayo ng arena para sa torneo. Kasama sa disenyo nito ang isang gitnang entablado para sa labanan at mga upuang parang stadium para sa mga manunood, nagdagdag din siya ng espasyo para sa mga tindahan at kainan para mas magmukhang isang festival ang buong event at makalipas ang ilang araw, dumating na rin ang araw ng kompetisyon ng martial arts. Punong-puno ng excitement ang mga tao sa nayon ng malaking puno habang nagtitipon sila para manood. Mas naging espesyal pa ang event dahil may mga dumating na espesyal na bisita at kabilang ang hari ng mga demonyo na si Galgardo at ang kanyang anak na si Yuri, na pumunta upang manood ng kompetisyon. Nakilala ni Hireko si Galgardo at agad siyang kinabahan kung paano siya dapat kumilos dahil wala siyang gaanong alam tungkol sa mga kaugalian ng mga demonyo, gayunpaman ay napansin ni Yuri ang kanyang kaba at binanggit sa kanyang ama na mag-relax at huwag maging masyadong formal. Dahil dito ay iniwan ni Galgardo ang kanyang formal na asal at binati si Hireko sa mas casual na paraan. Pagkatapos nito ay dumating si Hakirin at ipinakilala ang kanyang ama na si Dos na kilala bilang ang maalamat na dragon at siya ring lolo ni Asti. Magalang siyang binati ni Hireko at nakaramdam siya ng ginhawa nang malaman na mukhang mabait at pala kaibigan ito. Maya-maya ay handa na magsimula ang kompetisyon ng martial arts at puno ng excitement ang buong audience. Ipinaliwanag ni Hireko ang mga patakaran sa lahat at bubunot ng lats ang mga kalahok upang matukoy ang kanilang one-on-one na laban. Para manalo ay kailangang mapalabas ng isang manlalaban ang kanyang kalaban sa ring o makamit ang tagumpay, ayon sa kanilang mga sinturon at ang mga ito ay may proteksyon na mahika at kusa itong matanggal kapag nakatanggap ng isang matinding tama. Nagsimula ang unang laban makalipas ang ilang sandali at ito ay sa pagitan ni Rosaline at Momo. Napakabilis ng kanilang laban at mahirap sundan at maingat na pinanood ni Hireko at nagulat siya sa husay nilang dalawa sa martial arts, napagtanto niyang minamaliit niya ang kanilang kakayahan. Patuloy na umaatake si Momo ng agresibo ngunit sa isang sandali ay bumababa ang kanyang depensa, sinamantala ito ni Rosaline at nagbigay ng isang matinding suntok na nagpanalo sa kanya sa laban subalit pagkatapos nito, nakaramdam siya ng matinding sakit at agad na humingi ng isang healer. Nagsimula ang ikalawang round at agad ipinakita ni Donovan ang kanyang lakas, tinanggap niya ang lahat ng atake ng kanyang kalaban nang walang kahit anong pinsala at pagkatapos ay basta na lang niya itong binuhat at inilagay sa labas ng ring, kaya madali niyang napanalunan ang laban. Ang sumunod na laban ay sa pagitan ni Gruwol at Roy at kumpiyansa si Gruwol sa kanyang panalo at sumugod siya ng buong lakas, kaso nasobrahan siya at napapalayo ang takbo kaya't aksidente siyang lumabas ng ring at dahil dito, idineklara si Roy bilang panalo. Ang huling laban at ang pinaka-inaabangan sa Open Tournament ay sa pagitan nina Florem at Senna. Lumalaban si Florem gamit ang espada at mahika at habang si Senna naman ay walang armas at nagsimula ang laban sa pag-atake ni Florem gamit ang mahika.
ngunit naiwasan ito ni Senna at gumanti gamit ang mga teknik ng martial arts sa malapitan. Mabilis na nakaangkop si Florem at sumagot ng sarili niyang mga atake, namangha ang mga manunood habang lalong nagiging matindi at agresibo ang laban at sa huli, parehong natulak palabas ng ring sina Florem at Senna sa parehong oras kaya't nagtapos ito sa tabla. Sa puntong iyon ay natapos ang Open Tournament at ang mga nanalo ay nakatanggap ng mga medalya bilang parangal, gayunpaman ito ay unang bahagi pa lamang ng event at ang ikalawang bahagi ang torneo ng mga mandirigma, ay malapit nang magsimula. Makalipas ang ilang sandali ay opisyal nang inanunsyo ang torneo ng mga mandirigma, iniisip ni Hireko na mas direkta ang bahaging ito kumpara sa una at dahil ang panalo ay magdedepende sa knockout o pagsuko, wala ring limitasyon pagdating sa paggamit ng armas. Tanging ang mga sapat ang lakas para lumaban sa ganitong kondisyon ang pinapayagang sumali. Ang unang laban sa torneo ng mga mandirigma ay sa pagitan ng isa sa mga Inferno Wolf at ni Yunea at ang Lamia at nagsimula ang laban nang agad maglabas ng apoy ang lobo, ngunit madaling naiwasan ito ni Yunea. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang buong anyo bilang ahas upang igapos ang kalaban, ngunit biglang ipinakita ng lobo ang kanyang tunay na anyo na sobrang nakakatakot kaya hindi ito kinaya ni Yunea at piniling sumuko. Pagkatapos nito ang susunod na round ay sa pagitan ni Daga at isa sa mga anak ni Sabaton na si Makura. Nagsimula ang laban kay Daga na agad naglunsad ng mga atake gamit ang buong lakas niya, subalit madaling naiwasan ni Makura ang bawat suntok ng walang hirap. Sinamantala ang mga bukas na pagkakataon at mabilis na natrap ni Makura si Daga sa isang sapot, kaya nakuha niya ang panalo at naging nanalo sa laban at ang ikatlong round ay sa pagitan ni Jaw at Garf. Nagsimula ang laban at agad ipinakita ni Garf ang kahangahangang bilis at koordinasyon. Maingat na pinanood ito ni Hireko at inisip na may lamang si Garf sa laban na ito, gayunpaman ay gumagamit si Jaw ng isang malaking martilyo na naglalagay sa kanya sa disbentahe sa bilis, pero nagbibigay naman sa kanya ng malaking kalamangan sa lakas. Nakapagbigay siya ng isang malakas na hampas diretso kay Garf at napalipad ito palayo sa loob ng ring, halos mapalabas na siya ng arena subalit nagawa niyang maibalik ang balanse sa tamang oras at nanatili sa loob ng ring, agad na napagtanto ni John na halos naubos na ang kanyang lakas sa iisang atake na iyon. Nang maunawaan niyang hindi na siya makakalaban ng maayos, pinili niyang sumuko at ang sumunod na laban ay sa pagitan ni Leia at Gran Maria at ang laban na ito ay naging isa sa pinaka-nakakaaliw para sa mga manunood. Ipinakita ni Leia ang kahangahangang husay at nagawa niyang nalampasan si Gran Maria gamit ang talino habang naglalaban, hanggang sa tuluyan niya itong maipit sa isang armlock at gayunpaman ay agad na gumanti si Gran Maria at sinubukan na buhatin si Leia gamit lamang ang isang braso. Bilang tugon ay tumawag si Leia ng kidlat na tumama sa kanilang dalawa ng sabay, na nagpapatamba sa kanila dahil wala nang makapagpatuloy sa kanilang dalawa at doon ay nagtapos ang laban sa tabla at sa wakas, nagsimula ang laban ng magkaribal na sina Lucy at Taya. Sa sandaling nagbanggaan sila kahit si Hireko ay nahirapang sundan ang kanilang galaw, kaya mabilis siyang gumamit ng isang espesyal na kasangkapang pang-agrikultura na nagbibigay sa kanya ng mas malinaw na pagtingin sa laban. Napakatindi ng kanilang laban at sa simula ay tila pantay sila na walang nakakalamang sa isa't isa, ngunit biglang bumaba ang depensa ni Lucy sa isang maikling sandali at sinamantala ito ni Taya upang magbigay ng isang matinding suntok na nagpanalo sa kanya sa laban. Dahil si Taya ang nanalo sa round na iyon at ang susunod niyang kalaban ay si Makura, kaya ang laban na ito ang nagsilbing final at gayunpaman ay naging isang panig lamang ang final at madaling naiipit ni Makura si Taya gamit ang kanyang mga sapot. Hindi ito nahirapang talunin kaya't siya ang naging panalo sa torneo ng mga mandirigma. Pagkatapos nito ay ibinigay ni Hireko kay Makura ang korona bilang gantimpala at pinuri siya ng mga tao. Pagkatapos noon ay humakbang si Hireko upang ibigay ang kanyang closing speech ngunit bago pa tuluyang matapos ang event, tinawag siya ni Hakirin at pinapaalala ang kanilang napagkasundoan na practice na laban. Tinanggap ito ng bida at pinayagan silang gamitin ang entablado at sa sandaling nagbanggaan ang dalawa, isang napakalakas na pagsabog ang naganap at ang lakas ng banggaan at napakalaki na nakita pa ito mula sa mga kaharian ng demonyo at tuluyang winasak ang buong arena. Sa kabila ng pagkasira ay idineklara si Hakirin bilang panalo sa kanilang practice na laban, sa huli ay nakaramdam lamang ng ginhawa si Hireko dahil ligtas ang lahat at naging masaya ang event para sa mga kalahok at manunood. Pagkatapos nito ay tinanong ng tiyahin kung kailan gaganapin ang susunod na torneo,
ngunit matapos tingnan ang wasak na arena, sumagot siya na hindi ito mangyayari sa lalong madaling panahon. Ngayon ay bumalik na sila sa pang-araw-araw na gawain ng nayon, si Hireko ay makikitang nag-aani ng mga gulay na pangpanahon kasama si Sena at nang makita niyang marami ang ani para sa panahong iyon, nag-iisip siya ng mga paraan kung paano ito lutuin. Kaya naisip niyang gumawa ng pinatuyong daikon kaso habang iniisip niya ito, may mga batang dumating na nagsasabing may mga kakaibang tao na dumating sa nayon at nang makarating si Hireko sa lugar, nakita niya sina Valgriff at isang babae na nakaluhod sa harap ng dambana ng mga Diyos. Magalang niya silang inimbitahan na pumasok at pagdating sa bahay ay ipinakilala niya ang kanyang anak, habang dala ni Valgriff ang sanggol at tinanong ni Hireko ang tungkol sa babaeng kasama niya kung ito ba ay kanyang asawa at agad ito na sumagot na hindi. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Fasho at isang pari ng Koren at medyo nalito ang ating bida. Kaya ipinaliwanag ni Valgriff na ito ay isang samahan ng lahat ng mga Diyos at relihiyon na sinasamba sa mga lupaing iyon. Binanggit din ni Luna si Valgriff ang pinuno ng relihiyong Korin at ang mataas na pari na si Fasho ay isang taong may napakataas na katayuan na ipinagdiriwang pa ang kanyang presensya sa pamamagitan ng mga parada. Matapos marinig ang lahat ng ito ay tinanong ni Hireko kung dapat ba nila siyang tinanggap ng mas magalang. Dito pinakalma siya ng mga panauhin at dahil inamin nilang mayroon silang kahilingan sa kanya at dito, nakiusap si Fasho sa ating bida na iligtas ang kanyang anak. Hindi agad naintindihan ni Hireko kung bakit sa kanya ito hinihingi, ngunit sinabi ni Fasho na nalaman niya na ang prinsesang vampira na si Lo, ang pangunahing awtoridad sa pag-aaral ng mga halamang gamot at si Flora, ang kilalang tagahanap ng kaalaman at walang kapantay na alchemist ay nakatira sa nayon na ito. Pagkatapos nito ay lumipat sila sa laboratorio ni Flora at tinanong ni Hireko kung bakit hindi niya sinabi na sikat siya. Kaugnay nito ay tinanong niya kung gaano ba siya kahalaga rito at mapagkumbabang sinabi ni Flora na siya ay nakapagsulat ng ilang mga libro, na ginagamit bilang mga aklat-aralin sa lahat ng paaralan ng mahika na umiiral sa mundong ito. Matapos sabihin iyon sa sobrang pagiging mapagkumbaba ay tinanong niya ang tungkol sa sakit ng bata. Gayunpaman matapos matanggap ang lahat ng impormasyon at parehong nalungkot sina Lu at Flora dahil napag-alaman na ito ay isang napakabihirang kaso. Kahit ganon hindi sila sumuko at nagsimulang magsaliksik at pagkatapos ng isang buong araw ng pagtatrabaho, natuklasan nila ang isang posibleng lunas kaya't inatasan ni Lu si Hireko na kunin ang mga sangkap at syempre ay pumayag ang ating bida. Kaya hinanap niya ang bawat naninirahan sa nayon para mamolekta ng mga sangkap, kabilang ang pagkuha ng luha ng dragon at nang makuha na ang sangkap na ito, napag-alaman nilang kailangan nila ng isang madilim na bato mula sa kabundukan ng Guruguren, na tila pamilyar kay Hireko. Binanggit ni Akuraken na maaaring iyon ang nasa lungga ni Drime at ginagamit upang panatilihing bukas ang isang pintuan, hindi niya alam na ganoon pala ito kahalaga pero gayon paman ay nag-alok si Hakiren na siya na ang kukuha nito. Pagkatapos ay nakita nila ang mga babae na pumunta para kunin ang gumagalang kabute, ngunit napakalakas pala nito para sa kanila at kahit ganon ay nagawa pa rin nilang makuha ito at sa lahat ng ito, na kumpleto nila ang lahat ng sangkap pati na rin ang isang halaman. Ito ay karaniwang mahirap makuha kaya kailangan itong bunutin ng maingat. Inaasahan ni Hireko na isa ito sa mga halamang sumisigaw kapag binunot ngunit nang bunutin ito ay normal lang. Gayunpaman ay naglabas ito ng napakalakas na amoy kahit hindi naman ito nakalalasan. Nang makuha na ang lahat ng sangkap ay dumating na ang tunay na mahirap na bahagi, kailangang sundin ng mga babae ang isang napakahigpit na proseso para sa paghahanda ng posibleng lunas, at syempre sa mga pagsubok ay muntik pa nilang masunog ang bahay. Sa mga araw na iyon ay nanalangin si Fasho mula umaga hanggang gabi at pinapayuhan siya ni Hireko na magpahinga. Ngunit ayon sa sariling salita ni Fasho ay iyon lamang ang kaya niyang gawin, na medyo hindi ikinatuwa ni Hireko dahil ni hindi man lang siya tumulong sa paghahanap ng mga sangkap, habang ang mga babae ay halos sinisira ang bahay sa pagsusubok. Sa ganon ay matapos ang ilang ulit na pagsubok sa wakas ay nagawa nila ang gamot, nagpasalamat si Fasho sa kanilang malaking pagsisikap ngunit hiniling lamang nila na pumunta siya agad sa kanyang anak at ipainom ito kaagad. Sa ganitong paraan, nagpaalam ang mga magulang at umaasa si Valgriff na makita silang muli makalipas ang 10 taon at nagpasalamat din si Hireko sa tulong ng mga babae, na nagsabing maaari silang makapagsulat ng ilang libro mula sa lahat ng kanilang natuklasan. Samantala ang estatwa na pinagdarasalan ni Fasho ay biglang nagliwanag ng napakasilaw at napakakaiba,
walang nakakaalam kung ito ba ay isang himala kaya't nagpasya silang isasara ito at buksan lamang sa mga oras ng panalangin. Kinabukasan ay may mga babaeng dumaan sa bukid hanggang sa napatingin sila sa isang puno. Ikinwento ni Hireko na iyon ay isang lugar ng eksperimento kung saan gamit ang makapangyarihang kasangkapang pang-agrikultura na ibinigay ng Diyos, kaya niyang magtanim ng kahit ano na maiisip niya kahit walang binhi subalit minsan ay may mga bagay siyang napapatubo na hindi niya kilala. Sa isang punto ay lumitaw ang punong iyon at sinabi ni Feren na dapat nilang itatala ang lahat ng kanilang sinusubukan na itanim, dahil hindi nila alam kung anong mga bagay ang maaaring maghalo sa ibang pananim, ngunit hahayaan muna nila ang punong iyon dahil ito ay eksperimento. Ngayon habang tinitingnan ang puno ay napansin nilang may mga berdeng bunga ito, ang ilan sa mga ito ay nahulog at nabasag at doon napagtanto ni Hireko na ito ay mga nos at binanggit niya na hindi pa niya nakita kung paano ito tumutubo at dahil sa tigas nito ay karaniwang kailangan ng espesyal na kagamitan, kaso dito ay nababasag ito ng madali gamit lamang ang kanyang mga daliri. Itinatala ni Feren ang lahat ng ito at pagkatapos ay may nakita pa silang isa pang puno kung saan tumutubo ang mga almendres. Sa impormasyong ito mula rito ay napagpasyahan ni Hireko na maaaring may iba pang uri ng mga puno na tumubo, kaya lumipat sila upang tingnan ang isang halaman. Tinanong ng mga babae kung ito ba ay isang gulay o isang patatas. Subalit iginiit ni Hireko na hindi naman ito ganoon kalayo sa mga iyon at binunot niya ang halaman at ipinakita na may mga mani na tumutubo sa ilalim ng lupa at medyo kakaiba. Nang makita ang itsura nito ay ikinumpara ito ng mga babae sa mga beans. Ngayon dahil sa tatlong uri ng mga tuyong bunga na ito ay naalala ni Hireko kung paano niya dati naistikman ang isang dakot ng halo-halong mani, kaya kung naisip niya ang serbesa noon ay marahil ang buong bukid ay magiging trigo. Nagsisimula nang magkaroon ng mga iniisip na parang lasing ang ating bida at pagkatapos nito, may nakita silang isang puno na may bunga at base sa itsura at inakala ni Feren na ito ay kahawig ng mansanas o baka naman maanghang, ngunit lumabas na ito ay isang ganap na bagong bagay dahil nang pitasin nila ang isa, natuklasan nilang ang nakausli roon ay ang mismong buto nito. Nang makita ito ay naintindihan ni Hireko na iyon ay kasoy at syempre, ang lasa ng bunga ay napakakaiba at iniwan muna ang lahat ng iyon at nagkwento si Hireko ng isang maliit na kwento. May isang maliit na slime na nililinis ang tubig ng nayon ngunit isang araw ay nahulog ito sa isang bariles ng alak at naging isang slime ng alak. Mula noon ay lumilitaw ang slime na iyon sa bawat okasyon na sinusubukan na makakuha pa ng maiinom, ngunit hindi na nila nalaman pa kung ano ang nangyari rito na ibig sabihin ay nawala na ito subalit ngayon ay balik tayo sa normal na gawain. Isang umaga habang sinusubukan ni Hireko at Tia ang isang bagong imbensyon, dumating ang dalawang dragon na babae at nagtanong kung ano ang kanilang ginagawa at ipinaliwanag ni Hireko na sinusubukan nila ang isang parachute sakaling mahulog sila habang lumilipad. Dahil dito ay tinanong ni Hakirin kung bakit hindi na lang sila lumapag sa lupa gaya ng dati at sumagot si Hireko na hindi iyon ganoon kadali, lalo na para sa kanya at habang pinag-uusapan nila ang mga posibleng pagbuti pa nito, biglang lumitaw ang kilalang lasing na slime. Nag-alok ito na subukan ang imbensyon kaya dinala ito ni Tia sa mataas na lugar at ibinagsak, ngunit dahil mabagal ang pagbagsak ng parachute at kusa itong tumalon pababa at nang makita ito sa lupa, tinanong ni Hireko kung ayos lang ba siya. Tumayo muli ang slime at umalis na parang ipinapakita na wala itong nangyari sa kanya, at sa halip ay nainip pa siya sa ginawa nila at slime nga talaga at medyo sobra ang tapang ng lasing na iyon. Ngunit ngayon ay lumipat tayo sa pagawaan ng mga elf. Sa bundok ay makikita natin kung paano lahat ay masipag na nagtatrabaho at kabilang dito ay nakilala natin si Iterto, ang katulong niya at ikinwento niya na sabay silang lumaki at sa totoo lang siya ang nakatakdang mamumuno noon, gayunpaman ay mas naramdaman niyang mas bagay siya bilang isang katulong kaya't tinanggihan niya ito na siyang nagpipilit kaya na gaganapin ang papel na iyon. Ngunit sa tingin niya ay naging maayos naman ang lahat sa huli. Dahil matapos ang maraming pangyayari ay nakarating sila sa nayon ng dakilang puno kung saan sinalubong sila ng alkalde ng maraming pagkain, mga bathroom na may singaw at maiinit na higaan na mga bagay na para sa dati nilang pamumuhay ay tunay na luho. Dahil dito ay lubos ang pasasalamat nila sa nayon ngunit bilang katulong ng pinuno ng kanilang bayan, kailangan niyang isipin kung paano nila may pagpapatuloy ang pagtamasa ng mga kaginhawaan na ito, kahit na tila hindi na ito iniisip niya. Para kay Iterto ang pinakamahalaga ay maipakita ng kanilang mga tao ang mga benepisyong maibibigay nila sa nayon at sa kabutihang palad,
likas silang bihasa kaya't nakagawa sila ng mahahalagang kontribusyon at mayroon din siyang magandang relasyon sa alkalde, kaya alam niya na si Hireko ay maayos makisama sa lahat at walang kinilingan at kahit na malaking tulong kung mapapanigan nila siya ay bagay na handang gawin niya. Medyo kakaiba ang sitwasyon ngunit kahit minsan ay halatang nagugulat siya at hindi niya ito maitago, nagiging kabado siya kapag pinag-uusapan ang alkalde at sinasabi lang na sobra niya itong nirerespeto at naiintindihan naman ito ni Iterto, kaya nagpasya silang dalawa na makuha ang pabor ng dakilang si Hireko. Kaya pumunta sila sa isang bundok kung saan nagbuhat siya ng isang mabigat na bato, at tinanong kung sa tingin ba niya ay makukuha nito ang atensyon ng alkalde. Ikinwento pa niya na araw-araw ay ipinapalaki niya ang batong iyon, ngunit nilinaw ni Iterto na hindi kailangan ng malalakas na kalamnan para mapansin siya at nagtanong siya kung bakit, dahil akala niya noon na ang pagkakaroon ng malakas na katawan ang paraan para makuha ang atensyon ng isang lalaki. Totoo na may mga ganitong ideya ngunit sinabi ni Iterto na hindi ito makakatulong sa gusto nilang makamit para sa nayon. Sa wakas ay naintindihan ni Madam Ya ang punto dahil kahit anong gawin niya ay mas malalakas pa rin ang ibang residente at hindi niya makukuha ang loob ng alkalde kung hindi niya sila malalampasan. Napagtanto ni Iterto na hindi pa rin niya lubos na naiintindihan, kaya minabuti niyang ipakita ito sa kanya at sa harap ng alkalde ay pinabuhat niya kay Madam Ya ang kanyang bato at tinanong niya si Hireko kung hindi ba ito humanga, ngunit sa halip ay natakot lamang siya. Doon niya tuluyang naintindihan ang ibig sabihin ni Iterto at nagpasya na mag-isip ng ibang paraan, inakala ni Madam Ya na gagawin nila ito sa pamamagitan ng pag-ehersisyo ng tiyan, ngunit ang gusto ni Iterto ay bihisan siya ng damit kaya't iminungkahi niyang sasanayin na lang ang kanyang mga binti. Kinuwestiyon ito ni Madam Ya subalit dahil para ito sa ikabubuti ng kanilang bayan, nagpasya siyang mag-ehersisyo pa rin at habang si Iterto naman ay paulit-ulit na sinasabing tigilan na niya ang pagtuon sa kalamnan at ituon na lang ang pansin sa hubog ng katawan, dahil iyon ang mas nakakaakit sa paningin ng mga lalaki. Sa ganitong paraan, maraming babae ang nakakakuha ng atensyon nang hindi na kailangang gumawa ng iba pa. Sa panibagong araw ang mga anak ni Na sa Buton at Kuro ay nakahuli ng ilang taong may pakpak, habang pinapanood niya ang nakakagulat na eksenang iyon ay dumating si Gran Maria at sinabing wala na siyang nakitang ibang infiltrator at pinasalamatan siya ni Hireko sa impormasyon, pagkatapos ay tinanong niya kung kilala ba niya ang mga nahuling anghel. Sumagot si Gran Maria na oo at ipinaliwanag na dahil nahihirapan silang bantayan ang buong teritoryo ng malaking puno, nagpasya siyang bumisita sa mga pamayanan ng mga anghel upang humingi ng tulong, ngunit mukhang ang anak ng lider ng mga anghel ay nagtipon ng puwersa at umatake sa kanilang nayon. Matapos marinig ang lahat ng iyon kaso hindi pa rin lubos na nakakaintindi, tinanong ni Hireko kung bakit nila pinagplanuhan ang lahat ng ito at bigla namang sumigaw ang isa sa mga anghel at inutusan silang pababain siya, dahil sa sobrang gulo nito ay tinanong ni Hireko si Gran Maria kung ito ba ang anak ng lider. Kinumpirma naman niya iyon at ipinakilala siya bilang si Kabid at ang magiging susunod na lider ng mga anghel. Patuloy pa ring sumisigaw si Kabid habang kinukwestiyon kung ganito ba talaga tumanggap ng bisita ang nayon ni Hireko at nilinaw naman ng ating bida na kung hindi sila unang umatake, malugod sana silang tinanggap bilang normal na mga bisita. Dito natin nakita kung paano nangyari ang lahat at ang baliw na si Kabid kasama ang kanyang mga kasamahan ay biglang sumugod ng buong lakas at umatake sila, pero agad silang napigilan ng maliliit na anak ni Nakuro at sa Buton dahil nakita silang posibleng banta. Nilinaw ni Kabid na wala silang planong maghasik at gusto lang nilang protektahan ang dangal ng kanilang lahi. Ipinaliwanag niya na ang mga anghel ay isang marangal na lahing sinasamba ng marami, ngunit isa sa kanilang lahi ay namumuhay raw ng kabaliktaran sa nayon na ito. Pagkarinig nito ay tinanong ni Hireko si Gran Maria kung totoo ba iyon at agad namang sumagot ang blonde na hindi. Ngunit itinuloy ni Kabid na hindi lang iyon ang problema dahil nilabag din daw nila ang kanilang mga tradisyon. Muling tinanong ni Hireko kung ano ang ibig niyang sabihin pero naisip niyang baka tungkol ito sa pag-inom ng alak. Sumagot si Kabid na hindi iyon ang tinutukoy niya kundi ang katotohanan na hindi kailanman dumaan si Gran Maria sa pagsubok para makakuha ng asawa. Dahil hindi pa rin makaintindi si Hireko ay ipinaliwanag ni Gran Maria na puro babae lamang ang lahi ng mga anghel, kaya para magpatuloy ang kanilang lahi at kailangan nilang kumuha ng asawa mula sa ibang lahi ngunit hindi sila maaaring basta pumili ng kahit sino, kundi isang lalaking kayang patunayan ang kanyang halaga sa pamamagitan ng napakahirap na pagsubok. Dahil doon ay iminungkahi ni Hireko na ayusin at linawin ang sitwasyon,
Ngunit duda si Gran Maria na maniniwala si Kabid at kahit sigurado siyang maniniwala ang iba kaya naman, nakaisip ng plano si Hireko at pinalaya niya ang lahat ng mga babaeng may pakpak maliban kay Kabid. Sinabi niya sa iba na dahil sa pag-atake nila sa kanyang nayon, maaari silang makatanggap ng mabigat na parusa subalit binigyan niya sila ng pagkakataong magbago sa pamamagitan ng pagsilbi kay Gran Maria mula ngayon. Hindi nagdalawang isip ang mga harpya at agad silang pumayag na lumipat ng panig, ngunit ang mga anghel naman ay nag-alangan dahil natatakot silang mapapalayas balang araw mula sa kaharian ng mga anghel. Nang makita ni Hireko na iyon pala ang problema, gumawa siya ng parusa para kay Kabid pero binigyan niya ang lahat ng pagkakataong humingi ng tawad upang mabawasan ang kanilang sentensya at dahil dito, lahat ng mga anghel ay napaluhod at nakiusap ng awa para sa kanilang pinuno, maging si Gran Maria ay nagulat kung gaano kadali na naisakatuparan iyon ni Hireko. Pagkatapos nito ay nakita nating masayang kumakain ang lahat habang si Kabid naman ay nakabitin pa rin, iyan ang napala niya sa pagiging pasaway kaya iminungkahi ni Hireko na sumuko na lang siya. Ngunit tumanggi si Kabid na humingi ng tawad dahil iniisip niyang minamanipula lang siya ni Hireko. Nang makita ni Maria na ayaw pa rin itong magpapatinag, tinanong niya si Hireko kung gusto nitong sumailalim sa pagsubok ng mga anghel upang makumbinsi si Kabid at pagkarinig nito ay sinabi ni Hireko na ayos lang basta hindi kailangang lumipad o makikipaglaban, tiniyak naman ni Maria na magiging maayos ang lahat. Pagkatapos ay pumunta sila sa bahay at ipinaliwanag ni Maria na ang pagsubok ng mga anghel ay binubuo ng 5 bahagi. Ang una ay napakasimple lamang at isang pagsubok sa kayamanan kung saan kailangan niyang magbigay ng 77 gintong barya sa mga anghel, napakalaking halaga na nga tapos para pa iyon sa pag-aasawa. Siyempre ay napakalaki na nun kahit para kay Hireko kaya tinanong niya kung maaari bang mahahalagang gamit na lang ang ibigay niya. Kinumpirma naman iyon ni Kabid pero duda siyang may anumang bagay sa nayon na kayang umabot sa ganoong halaga. Iyon ang akala niya hanggang sa ipakita sa kanya ang isang batong kolgo, isang maliit na bagay lamang na hawak ni Hireko pero nagkakahalaga pala ito ng 1,000 gintong barya, pilit mang itinago ni Kabid ang kanyang interes sa bato at maayos niya pa rin itong tinanggap. Dahil dito ay nalampasan ni Hireko ang unang pagsubok at ang pangalawa naman ay isang pagsubok sa katalinuhan. Ipinaliwanag ni Kabid na maglalagay muna sila ng ilang bato sa mesa at sa bawat turno ay maaari silang kumuha ng 1 hanggang 3 bato, ang makakakuha sa huling bato ang matatalo. Medyo nalito si Hireko kaya pinagtawanan siya ni Kabid at pinayagan pa siyang maunang kumuha, ngunit siya pa rin ang natalo kaya't humingi si Kabid ng rematch pero siya naman ang mauuna at may dagdag pang 1 bato. Pero kahit ganoon ay natalo pa rin siya kay Hireko at sinabi ni Hireko na karaniwang laro iyon sa mga anghel at nakapaglaro na siya noon kasama nila, ang sikreto raw ay kumuha lang palagi ng 3 bato at mag-iwan ng isa na hiwalay at kapag alam mo iyon, palagi kang mananalo. Pagkatapos nito ay dumating sila sa ikatlong pagsubok, isang pagsubok sa kakayahan sa pakikipaglaban kung saan kailangang talunin ang kalaban ng hindi nasasaktan. Hindi kampante si Hireko rito pero binigyan siya ni Gran Maria ng senyales na magtiwala lamang. Kaya tinanong ng ating bida kung sino ang kanyang makakalaban at ang napili ay walang iba kundi ang kinamumuhiang kaaway ng lahat ng anghel, ang demonyong prinsesang vampira na si Lulusi na isang babaeng hinahanap sa buong mundo at imposibleng matagpuan para kay Hireko. Dahil dito ay kumpiyansang sinabi ni Kabid na mas mabuti pang sumuko na lamang siya subalit bigla na lang pinatawag ni Hireko si Lulusi. Sinabi niya rito na gusto ng baliw na si Kabid na makakalaban siya at hiniling pa niyang tumingin ito sa gilid habang kunwari ay sinuntok niya ito. Pinigilan naman si Maria sa pagtawa habang wala nang nagawa si Kabid kundi ituloy ang susunod na pagsubok. Ang ika-4 na pagsubok ay isang pagsubok sa pakikipag-usap kung saan kailangan niyang makipagnegosasyon sa imposibleng makausap na dragon na tagapangalaga ng kabundukan ng Gurugran, isang napakalakas at nakakatakot na nilalang. Ngunit bigla na lamang itong sumilip sa bintana at tinanong kung may kailangan ba ang alkalde at dito na sila dumating sa huling pagsubok, ang pagsubok sa swerte at maghahagis lamang ng barya sa ere at kapag ulo ang lumabas ay panalo siya at sa pagkakataong ito, wala nang ibang nagawa si Hireko kundi manalangin. Sa huli ay nanalo siya pero binago iyon ni Kabid at sinabing natalo pa rin siya. Bigla namang dumating si Tia at itinusok ang barya sa sahig na tuluyang nagtapos sa pagsubok at makalipas ang ilang sandali, ipinaliwanag ni Tia na hindi siya agad dumating upang hindi makakaabala kay Kabid.
Ipinaliwanag din niya kung bakit napakahalaga ng mga pagsubok na iyon para sa magiging leader ng mga anghel. Ikinwento niya na pinadali noon ng ina ni Khabib ang mga pagsubok upang makakapangasawa ng lalaking mababa ang estado kumpara sa kanya, at dahil dito, habang buhay silang pinag-usapan at pinintasan ng ibang tao sa likuran nila. Dahil dito ay tuluyan ng naintindihan ng ating bida kung bakit ganoon umasta si Khabib. Pagkatapos ay lumapit si Khabib at humingi ng tawad sa kanyang naging ugali hanggang ngayon, at sinabi naman ni Hiraiko na ayos lang iyon, at matapos nilang iwanan ang usaping iyon, isinama niya si Khabib sa iba upang mabigyan siya ng maayos na pagtanggap. Sa pagdaan ng mga araw ay tumulong sina Khabib at ang mga harpya sa pagpapalakas ng depensa ng nayon, bagay na ikinatuwa ng sobra ni Natia at Gran Maria. At sa sumunod na eksena sa isang tahimik na umaga, nakita ni Hiraiko na may isa na namang dragon na dumating sa nayon. Lumapit agad ang halimaw sa kanya, at pagkatapos magbago ng anyo bilang tao ay nakiusap itong bigyan siya ng matitirhan, para mas maayos silang makapag-usap, at inimbitahan niya itong pumasok kasama sina Hakirin at Drime. At sa loob ng bahay, ipinakilala ang batang dragon na nagngangalang Dumim, at ito ang nakababatang kapatid ng dalawa. Ikinwento ni Dumim sa kanyang mga kapatid ang problemang kinakaharap niya, pero wala ni isa sa kanila ang nakinig, at dahil dito ay puno ng takot niyang sinumbatan ang mga ito dahil hindi siya pinapansin kahit ngayon na tumatakbo siya para sa kanyang buhay. Talagang ignored ang kawawang bata. Pagkarinig nito ay nagulat si Hiraiko dahil hindi niya akalaing may bagay na kinatatakutan ang mga dragon. Sa sandaling iyon ay nagsimulang manginig ang mesa dahilan upang matarante si Dumim, at paglingon nila, nakita nila ang isang nakakatakot na dragon na nakasilip sa bintana. Nagbago ito ng anyo bilang tao at lumabas na isa pala itong babae na nagpakilalang si Kanon, at ito ang fiancé ni Dumim. Nakaramdam ng ginhawa si Hiraiko nang makitang hindi naman ito mapanganib, pero hindi pa rin niya maintindihan kung bakit takot na takot si Dumim sa kanya. Doon nagsimulang kausapin ni Kanon si Dumim, pero sobrang nakakatakot ng paraan niya ng pagsasalita, kaya unti-unting naintindihan ni Hiraiko ang dahilan. At sa relasyon nilang dalawa, si Kanon ang tunay na dominant, at nang subukan ni Drime na tulungan ang kanyang nakababatang kapatid at sumisingit sa usapan, isang tingin lang ni Kanon ay agad na siyang napatahimik at napapaupo. Dahil dito ay nagpa siya si Hakirin na makialam at nakiusap kay Kanon na tigilan muna ang kanyang maliit na kapatid, ngunit tumanggi ang babaeng may itim na buhok, at sa katunayan, sinabi pa niyang siya raw ang ini-intimidate. Ikinwento niya na tuwing banibisita niya si Dumim, palagi siyang iniiwasan nito at sinusubukang takasan, at kahit ngayon ay ginawa na naman iyon ni Dumim, kaya napapaisip siya kung may iba na ba itong babaeng gusto, at nagseselos lang pala ang kawawang payat na babae. Habang muling nagsisimulang manginig ang paligid, nakialam si Hiraiko at humingi ng ilang minutong pribadong pag-uusap kasama si Dumim, ngunit sinabi ni Kanon na maaari naman nilang gawin iyon sa harap niya at sobrang possessive. Nilinaw ni Hiraiko na usapang lalaki iyon, macho sa macho, kaya't agad niyang isinama si Dumim palabas ng silid, at pagdating sa labas ay sinubukan niyang kausapin si Dumim, pero handa na sana itong tumakbo ulit palayo parang tunay na duwag. Buti na lang at napigilan siya ni Hiraiko at tinanong niya kung ilang beses na ba siyang tumakas, dahil sa itsura pa lang ni Kanon ay halatang imposibleng matakasan ito, at kahit may bagay man siyang hindi gusto tungkol sa kasal nila, malas na lang niya dahil noong makilala niya si Kanon ay tapos na ang kanyang swerte. Diretsahang sinabi iyon ni Hiraiko, at dito inamin ni Dumim na si Kanon ang matagal nang naghihintay sa kanyang pagsilang. Iminungkahi ni Hiraiko na isipin niya ang magagandang bagay na maaaring maidulot ng kanilang kasal, at huwag nang pagtuunan ng pansin ang mga bagay na nagpapahina ng loob niya tungkol kay Kanon. Sumagot si Dumim na malamang ay hindi papayag si Kanon sa anumang hilingin niya, pero napagtanto niyang hindi naman niya talaga ito nasubukan na tanungin, at dahil dito, sinabi ni Hiraiko na subukan niya itong sabihin. Kung hindi niya kayang sabihin ng harapan, kahit isulat na lang niya para wala siyang makalimutan na salita, at gamitin daw niya ang kanyang panulat hanggang sa matanggap niya si Kanon bilang kanyang magiging asawa. Habang nagsusulat si Dumim, kinausap naman ni Hiraiko si Kanon at tinanong kung gusto ba talaga nitong pakasalan si Dumim, at matatag na sumagot si Kanon ng oo. Pagkatapos ay sinabi ni Hiraiko na pinasulat niya si Dumim tungkol sa gusto nitong maging ugali ng kanyang magiging asawa. Pero hindi iyon para sundin lang ni Kanon ang lahat ng gusto nito, kundi para matutunan nilang respetuhin ang damdamin ng isa't isa, kaya sinabi rin niyang magsulat din si Kanon tungkol sa gusto niya kay Dumim. Pumayag naman si Kanon at umalis upang magsulat ng mag-isa,
Lumapit naman si Drime sa alkalde at sinabi na hindi madaling kumbansihin ang mga babaeng dragon, kaya mas mabuting maging handa siya at dahil dito ay buong gabi silang nagsulat. Sa sulat ni Canon, isinulat niyang gusto niyang magkaroon sila ng dates at kainin ni Domam ang mga pagkaing lulutuin niya at sobrang wholesome ng mga hiling niya, samantalang si Dumim naman ay paulit-ulit na nagsulat kung gaano siya natatakot kay Canon at kulang talaga sa tapang ang lalaking iyon. Pero pagsapit ng umaga ay pareho nilang ipinasa ang kanilang mga sulat, ngunit dahil sobrang nahihiya sila at hindi nila magawang tanggapin ang isinulat ng isa't isa at dahil doon, nagpatuloy silang magsulatan hanggang sa tuluyan na silang umalis ng magkasama. Pagkatapos nito ay tinanong ni Hakiren ang alkalde kung bakit gusto niyang tulungan si Domam. Sumagot si Hireko na nag-aalala siya na baka habulin ni Canon si Domam sa kanyang anyong dragon at isa pa, hindi rin naman sila ganap na estranghero sa isa't isa. Pagkarinig nito ay binanggit ni Hakiren na susulat din siya sa alkalde, agad namang nakiusap si Hireko na sana ay kontrolin nito ang mga kahilingan niya.